Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. December 3, 2023 and 3-2. Sinisimulan natin ngayon ang bagong panahon ng simbahan, ang panahon ng Adbiento. Ang ibig sabihin ng Adbiento ay pagdating. Inaasahan natin ang pagdating ng Panginoon. Dalawang pagdating ang magkahalong inaasahan natin. Ang pagdating niya sa wakas ng panahon at ang pagdating niya sa Pasko. Malapit ang Pasko. 4 na linggo na lang at Pasko na. Ang Pasko ay ang ating paggunita sa Kanyang pagdating bilang tao, ang pagsilang sa Kanya sa Bethlehem. Siyang dumating noon ay bumalik sa langit at nakaluklok na siya ngayon sa kanan ng Kanyang Ama. Pero nangako siya na darating uli sa wakas ng panahon bilang hari at dakilang hukom. Hindi lang natin inaabangan ang Pasko. Nag-aabang tayo sa muling pagdating ni Jesus. Nag-aabang tayo ng may pananabik kasi magiging ganap na ang kaligtasan na Kanyang sinimula noon. Sa mga araw na ito ng Adbiento, ang maraming pagbasa natin sa Lumang Tipan ay galing kay Propeta Isaías. Ito ang pinakamahabang aklat ng mga propeta. Si Isaías ay may pinakamaraming references tungkol sa buhay ni Jesus. Ang kanyang pagninilay at ang pagninilay sa kanyang aklat ay nagdadala sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kaligtasan na dala ni Jesus. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. Ito ang sigaw ni Propeta Isaías. Ang kanyang pagbababa ay hindi natin kinatatakutan kahit na tayo pa ulit-ulit na nagkakasala. Pero kinikilala natin na ang ating Diyos ay ang ating Ama. Siya ang gumawa sa atin. Kilala niya ang ating kahinaan. Alam niya na marupok tayo. Tulad tayo ng luwad. We are like clay. Tayo ay parang luwad
at siya ang tagapagpalayok. Nasa kamay niya tayo, at ang kamay niya ay hindi mabigat. Makakaasa tayo sa kanyang awa. Kaya sinasabi natin sa kanya, ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tangi ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Hinikaya tayo na pumasok sa panahon ng Adbyento ng buong tiwala at pag-asa. Darating ang Diyos, hindi upang magparusa, kundi magligtas. Masaya tayong tumatanggap sa sanggol na si Jesus sa Pasko. Masaya din sana tayong tumanggap sa hari at hukom na si Jesus sa wakas ng panahon. Sa wakas ng panahon, darating siya upang tayo ay iligtas. Ang ating mga kasalanan ay hindi sana magpalayo sa atin sa Kanya. Ang mga ito ay dapat tumulak sa atin sa Kanya kasi maliwanag ang Kanyang sinabi na dumarating siya para sa mga makasalanan. Sinabi ni Isaías, wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga naglilingkod sa iyo ng buong tiwala at nananalig sa iyo. Halina, Jesus, dumating ka na at iligtas mo kami. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.